ramdam yan ng asawa. Pag ang asawa ay pinersonal, ang unang nasasaktan dyan, yung asawa rin, yung pamilya, yung first family. Sa pribadong buhay man o nasa gobyerno. At dahil dyan, nagsalita na nga ako ang First Lady na budget na sa kanya, si Sara. Ano ibig sabihin nun? Dapat umalis na sa gabinete. Nako. Diba? Dapat Ako dati sinasabi ko umalis sa gabinete si Sara para magsimula na ang paghihimagsik ng puso, ng damdamin ng taong bayan. Pero ngayon, huwag kang aalis. Kasi sinasabihan ka ni Abe, kontrahin natin. Sino ka para utusan si Sara? Gago ka ba? Huwag kang aalis. Hindi, BP Sara, huwag kang aalis. Ngayon, kung ipapalitan ka, kasi may balita, papalitan ka daw ni Lenny. O kung sino mang papalit. Ha? Yung damdamin ng mga Pilipino lalong magliliyab. Kaya, tama, huwag kang aalis. Antayin mong alisin ka para magising na ang mga kababayang natin na natitira na hindi pa umaaming nabudol sila. Mas maraming magigising. BP Sara, pag tinanggal ka, lalo't pinalitan ka ni Lenny, mga animal, nagkakampihan dahil hindi nila kaya ang mga Duterte. Bad trip kayo. Bad shot na kayo sa akin. mag-resign na sa anumang posisyon sa pamahalaan na ni-appoint lang. Iba yung appointed kaysa sa elected. Huwag siyang umalis as Vice President. Nasa kanya yun. Kasi elected siya dyan. Pero yung mga posisyon tulad ng Secretary, ng DepEd, o kaya ako dyan sa polo mo. Ano pa bang posisyon niya? Vice Chairman ng National Task Force LCAC, o anumang posisyon may hawak pa na yan. Abay, dapat bitawan na lang yan. Ipagkaloob niya sa mga taong mayroong 100% na tiwala ang Pangulo, ang pamilyang Marcos, at may tiwala din ang taong bayan. Kasi sa ngayon talagang nababawasan, talagang mawawala ang tiwala ng mga Marcos supporters, Marcos loyalists sa pamilyang Duterte, lalo na kay Vice President Sara. O nababawasan daw, nawawala. O di payagan nyo kami mag-rally sa Bulacan. Payagan nyo kami mag-rally sa iba't ibang lugar. Kasi nababawasan konti na, di ba? Oh. Kasi nga, nasa gobyerno siya until now, pero kahit na, may lingwahe dyan pero salitang kanto, ayaw ko na sabihin. Ayaw na sa kanya. Madali sabi, malinaw yon. Hindi man sinabing tuluyan na as in ayaw na, pero yung pagsasabi ng mga in public, sinabing complicated at saka budget na sa kanya, ayun na yun. Ano pang gusto mo pang sabihin para... Bakit tingin mo yung amo mo? Gusto ng taong bayan? Maging realistic ka. Look who's talking. Sasabihan mo si na ayaw na, umalis na. Hoy! Yung amo mo ang talagang ayaw ng taong bayan. Sige nga, paalisin mo. Hindi mo kaya. Kasi pag pinaalis mo yun, luluhod ka naman sa Duterte ulit. Ship. Duterte naman ang sisip-sipin mo. Maramdaman mo ayaw na sa'yo. So, kanya-kanya tayo ng interpretation dyan, paniniwala. Ha? Sana hindi... Huwag mo muna i-stop, paabutin mo 8 minutes. Masira. Sana hindi madamay ang milyon-milyong estudyante na nag-aaral sa ilalim ng Department of Education. Concern. Tanga. Tingnan mo nga yung may mga congressman nga may kasong nagre-recruit ng estudyante, hindi mo binabanatan Hindi mo itong na ito. May kaso yun. Sinabi ni Senator Bato may kaso yun, nagre-recruit ng mga estudyante. Hindi mo binabanatan, tas etong mga ganito. Kasi napakahalaga ng magandang asal ng ating kabataan na itinuturo at dapat asal. Don't talk about may magandang asal ikaw nga binato mo yung mic. Ng Department of Education sa murang edad, kabataan mula elementary, grade 1 hanggang high school. Kailangan dyan ay magandang asal, magandang pag-uugali, may respeto sa kapwa, may respeto sa gobyerno, may respeto sa Pangulo. Ang linis mo, Brad? Hindi, wala ako masasabi. Ang linis mo. Ang linis mo, Brad. Ang linis mo. Ang pogi mo pa.
tapat na itinuturo dyan ng DepEd. Eh kung yung mismong pamilya ng sekretary, boss ng DepEd, walang respeto sa Pangulo, tanong ako sa'yo, Abe. Hindi, tanong lang ha. Wag, sa mga kumakain pasintabi. Ang uhog ba sinisinghot o sinisinga? Hindi, tatanong lang ako. At huwag kayong magagalit sa mga kumakain ha. Pag ikaw ba may sipon, isisinga mo o sinisinghot? Tanong lang ha. Naalala ko lang kasi si Basta may naalala ko eh. Ano ba yung ang boring mo kasi, Mike Abe, ang boring ko. Ano-anong naaalala ko. Pambira, tinuruan ako nung kaibigan ko. Oy! Singit. Sep-sep. Sabi sep-sep. Oy. Mike Abe, magkano na ang bugas? Yan ang pag-usapan natin, yung bugas. Buti pa droga, bumababa na daw. Yung bugas, pataas ng pataas. Yung droga, pababa ng pababa, parang spaghetti. Naku, sumakit ang tuhod ko sa inyo. Sumakit ang ulo ko. Sex bomb. Bugas na yan. Droga, bababa na. Lait binabastos ang Pangulo. Ano yun? Paano yun ipapaliwanag? Di ba? Trabaho lang po ito. Issue lang ito. Walang personal. Yan naman talaga. Lutang naman ang inyong mga batiko sa Pangulo. Pinapaliwanag ko lang na sana'y huwag makaapekto sa kabataan. Kasi ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang kabataan kaya ginagastusan ng gobyerno, tayong mga Pilipino, 750 billion pesos. Every year ang ginagastos natin mga Pilipino sa DepEd para... Akala ko Raptor. Sa DepEd, akala ko 750 ginastos sa Raptor. Tingnan po natin, no? Gusto ko lang ipaliwanag bahagya. Alam nyo po yung kumakalat ngayon. Eto sobrang dami ng kumakalat ngayon. Pansinin nyo sa mga vloggers. Pagtuunan natin ng pansin. Sa mga Ensimada vloggers, mga vloggers sa gigilid. Aurea Haway, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Maraming salamat, Aurea Haway. Pinagre-resign po as DepEd si BP Secretary. Alam nyo po, maiksing ang kwentuhan lang. Before, sinasabi ko, dapat mag-resign na talaga si BP bilang DepEd. Ano pong dahilan ko bakit ko nasasabi yun? Kasi, dati yun kasi para malaman ng administrasyon na ito na naninindigan si BP Sara. Pero ngayon, isinisigaw na nung mga vloggers sa gigilid na dapat mag-resign si BP Sara. Joylen Legaspi, maraming salamat po. Thank you. Joylen Legaspi. Eto, makinig po. Sana po nakikinig si BP Sara. Ako, kung may ipapayo ako, hindi naman tayo magaling, hindi tayo nagmamalaki. Pero in my opinion, kung may ipapayo ako kay BP Sara, huwag siya magre-resign. Bakit? Bakit nag-iba? Kasi ganito yan. Halatang may kumukumpas. Kasi yan po ang panawagan nila kay BP Sara ngayon. Mag-resign. Pero hindi sila umiimik. Yung nasa administrasyon, duwag umimik. Sino kumakanak? Yung mga nasa paligid. Yung mga vloggers. Malamang-lamang yan, may go signal sa ibabaw na panawagan na mag-resign si BP Sara, hindi lang nila kaya diretsuhin dahil duwag sila. In my opinion. Bakit hindi sila magsalita ng diretsuhan? Bakit magsasalita yung mga vloggers nyo sa gigilid? Anong ginawa nyo kay Attorney Vic? Hindi pa nag-uinit ang puwet, tinanggal nyo. Hindi pa nag-iinit ang puwet sa posisyon. Kanang kamay ito. Si Attorney Vic is parang si Senator Bato ni Tatay Digong. Ito ang nagpanalo kay Marcos. Ito ang malaking naitulong. Sa katunayan, kung hindi itinulungan ni Attorney Vic si Marcos
Nasunog yan si Marcos sa debate. Susunugin talaga yan ni Lacson tsaka ni Isko sa debate. Si Marcos. Pangalawa, kung hindi tinulungan ng SMNI si Marcos na magkaroon ng sariling debate, sunog talaga siya. Sunog siya kay Lacson. Sunog siya kay Isko. Pinaglaruan na yan. I'm not telling you an imagination. Panuorin nyo po kung paano siya nilamon ni Cayetano sa debate. Sigurado, lalamunin siya ni Isko at ni Lacson sa debate. Sinong nagtanggol? Sinong gumawa ng paraan wag sumama sa debate si Marcos? Si Vic. Si Attorney Vic. Pero anong ginawa? Tinanggal, di ba? Tinanggal. Si Attorney Trixie, tinanggal din. Bakit? Insecure di umano sa Davao at Duterte. Dikit si at Attorney Trixie sa mga Duterte. May nagkukwento nga, mabanggit lang daw ang Duterte at Davao. May nanggagalaiti na di ba? Pansinin nyo. Bakit kaya nyong tanggalin si Vic, Attorney Vic at Attorney Trixie, pero duwag kayong tanggalin si BP Sara? Ang pinagtatrabaho nyo, mga ulol nyong vloggers. Kaya wag siya dapat mag-resign. Antayin niyang tanggalin siya. At pag tinanggal siya, dagdag po yun sa init na nagliliyab na puso ng damdamin ng mga Pilipino. Kaya hindi nila matanggal si BP Sara eh. Natatakot sila kung ano ang sasabihin ng taong bayan. Baka maghimagsik. Kasi sa puso, naghihimagsik na ang mga Pilipino. Nag-aantay na lang ng spark. One big spark. Magliliyab na po. Baka mamaya tanggalin nila sa DepEd si BP Sara. We are not sure. Pag tinanggal siya dyan, pumutak na si BP Sara. Pansinin nyo, hindi pa sumasagot dun sa video ni Lisa. Pag tinanggal yan, baka pumutak si Sara. Tapos sila pare-parehas kay Sara. Galit na ang puso ng mga Pilipino. Obviously, galit na, di ba? Pansinin nyo yun. Kaya, all the more na wag mag-resign dapat si BP Sara. Antayin mo. Antayin mo na magpakalalaki yang mga yan. Nagawa nyo kay Attorney Vic? Gawin nyo rin kay BP Sara. Huwag kayong magtago sa likod ng mga vloggers nyo. Kung gusto nyo mag-resign as DepEd Secretary si BP Sara, gusto nyo mag-resign si BP Sara as DepEd, huwag kayong magtago sa likod ng sasaya ng mga vloggers nyo. Tinanggal nyo si Attorney Trixie, kaya nyo gawin kay BP Sara. May kapangyarihan kayo eh. Bakit yung vloggers nyo nagsasalita? Huwag nyong utusan. Kayo mga vloggers ha. Sino kayo para utusan si BP Sara mag-resign? Ang mag-utos sa kanya, yung naglagay sa kanya. Di ba? Huli natin sila eh. Nahuli po natin. Tatandaan nyo ha. Alam mo kami mga DDS vloggers. Ito, I'm telling you honestly. Wala kaming kumpas. Ito script nyo ha. Ito gawin nyo. Pansinin nyo, kahit kami mga DDS vloggers iba-iba. Pero sila may kumpas. Kaya, hindi malayo na totoo yung sinasabi nung makagago na vlogger na yun, nabayad sila. Bakit? Iisa tono eh. Pag pumiyok yung isa ng resign, lahat sila resign. Ang puyok. Ngayon, yan ang tono nila. Resign BP Sara sa DepEd. Pati yung Mike Abe na yan, na napaka-bitter sa SMNI. Pare-pareha sila. Kaya nga kami nag-uusap din at yun nga ang plano ni Banat Bay na
tutulungan ang mga DDS vloggers. Kakaunti na lang, palalakasin pa, no? Pero hindi ibig sabihin may kumpas. Parehas lang. Kung anong ginagawa namin. Yun lang. Pero tutulungan lang. No? Sana po nasa likod namin kayo. Tulungan nyo rin po naman kami, ha? Kasi kayo po ang nagpapalakas ng loob namin. Totoo po yan. Wala pong biro yan. Wala sigurong mayabang na vlogger na sasabihin wala kaming pakialam. Siguro yung vlogger na bakla na lang yun na instead na tumataas ang kanyang hindi ko nababanggitin ko sino. Instead na tumataas yung kanyang nagsasubscribe pababa. Siya lang nagsasabi wala akong pakialam sa viewers. Ayan. Bagsak yung ano niya. Hindi kasi kayo po talaga yun. Gaya ng sinabi ko, delikado po ang buhay namin. At marami naiinggit eh. Alam mo, aminin man natin or hindi, naiinggit sila sa mga DDS vloggers. Bakit? Siyempre, halimbawa kami, napapansin ni Tatay Digong, napapadala sa Davao, diba? Samantalang sila, vlogger sa gigilid, hindi nga sila kilala ni Marcos. Yung iba kilala, pero karamihan dyan, hindi nga sila pinagpapapansin. Kaya nga nauso yung ensimada, di ba? Bakit? Ang tingin sa kanila, tae. Magpakatotoo po tayo, tae tingin sa kanila. Pasensya na po doon sa kumakain, ha? Kasi, ang binibaby nila mainstream media, pero yung mga vloggers sa kanila, hindi kilala. Hindi nga sila minimit ng mga yan, eh. Diba? Kaya, aminin man nila o hindi, mahalata mo naman, eh. Halimbawa, pupunta ng Davao, naiinggit sila. Yung atake nandoon. May rally ng Maisug, naiinggit sila. May rally ng Saliwasang Bonifacio, naiinggit sila. Bakit? May activities po eh. Ang DDS sila, wala. Hindi nga sila pinapansin. Mahalata nyo. Halata mo naman ang taong may inggit, di ba? Halata nyo yun. Aminin man nila o hindi, may inggit yung mga yan. Pero ito masasabi ko sa kanila, dapat nga hindi sila mainggit. Bakit? Dito, kanya-kanyang kayod kami. Kayo may bayad. Ba't pa kayo maiinggit sa amin? Kami, delikado buhay namin. Mamaya, malibel pa kami. Wala pang bayad. Kayo may bayad na, hindi pa kayo malalibel. Kasi kayo nakaupo eh. Di ba? Si Dilima nga, pinakawalan. Yung buhay ang kaso, namatay. Yung patay ang kaso, nabuhay. Di ba? Hindi naman siguro kayo tanga, alam nyo yan. Paano ka naging political vlogger kung hindi mo alam yan? Siguro kayo nakikita nyo naman. Di ba? Sip-sip lang sila eh. Pansinin nyo ha. Kayo na mag-observe. Sumipsip ka lang sa kanila. Yung mga kaso nila, namamatay. Kumalaban ka sa kanila, yung kasong patay, bubuhay. Diba? Alam nyo yan. Nakikita nyo yan. Alam nyo, hindi ako nagsisinungaling. So, hindi sila dapat mainggit. Nasa safe side sila eh. Kamig nga lang sila ng kamig. Pero may balita ako, meron daw mga grupong hindi na renew. Eto yan ha. Hindi na renew. Sabi ko, bakit Parang nag-iba sila tono. Sabi niya, Coach, hindi na renew. Ba't hindi na renew? Yung kontrata nila. Wala eh. Sad-sad pa rin eh. Sumasad-sad lalo. Naglabas lang ng pera sa kanila, itong mga vloggers na to, nasad-sad. Sumasad-sad pa. In short, hindi epektibo. Yung mga, paano naman kabobo naman kasi yung mga kinuha nyo pambili. Kukuha ka hindi political vlogger. Yung kinuha mo pang political vlogger, patay na yung channel. Kumuha ka ng political vlogger, wala namang argumento, puro mura lang. Paano hindi sasadsad ang ano nyo, ang rating nyo? Paano kayo hindi sasagsad sa survey?
Diyan po sila talo ng mga DDS na vloggers. Hindi, wag na ako isali sila mga DDS vloggers na lang. Ayoko kasi isali sarili ko, baka sabit, nagbubuhat. Bakit? Kahit walang bayad, inggit na inggit sila. Eto mga DDS vloggers, wala patay gutom yan. Walang bayad yan. Organic yung mga yan. Kami ha. Wala. Pupunta nga dyan, kanya-kanyang pamasahe pa eh. Oh. Wala yung bayad. Tapos pinopromote sila. Tumataas ang survey. O ngayon, sino mas epektibo? Silang bayad, sumasadsad pa rin yung amo nila, o yung hindi bayad, tumataas sa survey. O sinong epektibo? Bakit? Hindi po sa nagyayabang na magaling, ha? Organic po kasi. Totoo po kasi yung ano eh. Sino lang matalino doon? Yung Cash Janet, bobo rin. Sabi nila ha, sino matalino doon? Si TP. Si TP may utak eh. Kaya lang wala na, nakakamig na eh. Tahimik na eh. Ayos na. Na. Sino aasahin mo doon? Di ba yung mga vloggers na mga walang muka? Wala na. Wala sila na dyan. Kaya may nabalitaan kami sa isang reliable source na tao na involved before sa kanila na nagoyo. Hindi raw na-renew. Hindi na-renew. Katanga naman kasi ng ano nyo eh. Ang argument. Pansinin nyo yung mga bashers na pumupunta rito. Alam mo, ito payo ko sa inyo ha. Ito payo ko sa inyo. May issue po. Nagkakaroon na naman ng issue ngayon ha. Ang Tito Vic and Joey. May issue. Nakikita ko may Tito Vic and Joey, Tito Vic and Joey. Balik na kayo dun. Doon kayo bagay. Kasi wala kayo sasabihin ditong maayos eh. Doon na lang kayo, TBJ. Di ba? Mayor lang kayo, di kayo pangulo lang pwedeng mag-alis kay BP Sara sa DepEd. Correct. Alam mo, yung mga kumag na yan, okay? Hindi ko sinasabing kumag kayong lahat ha. Kumag ka kung sa tingin mo kumag ka. Kasi ina-admit mong kumag ka. Pinagre-resign si BP Sara. Talaga? James Advincula? Si Libayan nag-TBJ na. Grabe. Dede, may issue ngayon doon. Malakas ulit ang views. Balik na kayo doon. Ay, sabihin nyo sa kanila, punta kayo sa vlogs nila. Balik na kayong TBJ. Sabi dito, may history yung nakaupo ngayon, magdadalawang isip talagang ibang. Meron na ba talagang pumapasok na investor sa atin? Hindi, ako nagtatanong lang. Sana ang ibalita ay kung may nakakapasok bang investor. Huwag silang balita ng balita about Pastor Kibuloy. Yan kasi inaasikaso eh. Tama po eh. Kailangan natin investor. Kakabiyahe, meron na ba? Sana ibalita nyo kung meron. Gusto namin ng lihitimo. Meron coach mga drug lords. Ayun lang. Yun na pala ang investor mga drug lords. Yun pala ang na-import droga